One. One. Two. Okay. Three. Four. Five. One. Si Kuya. Teacher. Two na po kayo. Two. Tita. Three. At wait. Four. Listening skills. Tita nine. Nakabilang po. Five.
ng drugs. Yung group na daw po, nagchichismisan. Yung group 1 daw po, inutusan ni Mrs. Spiritual gift. So wala pa, hindi mo pwedeng sabihin, ay wala ako
5 and 1. Pero pag isa stall na, kano yung binigay nyo sa 5, something like that. Pero, 5, then 5, 3 na po ba yun? Then 5, 2. Tama, then 5, 1. Then 5, 1 pa para. So, yung pagbigay po ng Panginoon natin ng talents natin, it's according, namin yan, kung anong capable ka, anong capability mo. Alam kasi ng Diyos, matalino yung ating Diyos eh. Alam niya, before pa si Joel ginawa, before pa si Joel mapanganak, alam na ni Lord na si Joel marunong sa music. So, ayun yung talent na binigay ni Lord kay Joel. So, God has given us each of our talents and each of our interests. Kasi hindi naman ibibigay sa'yo, pansin mo po, hindi naman ni Lord binibigay yung isang regalo na hindi ka interesado. Di ba? Which is true po. Pag teacher ka, hindi ni Lord ibibigay sa'yo yung ability. Pag wala ka namang interest, so pagtuturo, magkakaroon ka na ng interest sa ugali ng bata, sa patience, kulit kaya ng bata na makulit. Pero ang mga teachers, mahaba ang pasensya. Di ba po? And each one of us, yung sa loob ng simbahan, we would compliment each other. So, kayo yung sinasabi po niya dito. That each one of us, yung infinite wisdom ni Lord, alam niya kung ano yung tamang regalo at alam niya kung saan kanya ilalagay sa simbahan na ito. Now, katulad po dun sa parable of the talents, ang kailangan po natin kasi tandaan, sino ba yung nagbigay ng regalo? Diba? Ang nagbigay po ng regalo ay si God. Hindi tayo, not through our own effort, hindi naman ako, hindi ko na po ginusto na matuto ako magturo ng bata, ng kung ano po. Pero sa Lord yung nagbigay ng talent na yun, na magkaroon ako ng ability to teach. Now, sa akin po yung talent po to, may tinatawag na pagre-refine. Ano yung pagre-refine? Katulad po dun sa parable of the talents, kailangan mo asikasuhin at palaguin. Di ba po? Doon sa parable of the talents, pagkadating mo, master, ano meron? From 10 to another 10. From 5 to another 5. Ganun yung gusto po sa atin ng Panginoon. Gusto niya sa atin na tayo ay lumago doon sa mga talents na ibinigay po niya sa atin. Kaya pagdating po dito sa, babalikan ko po itong Romans, sabi niya dito, di ba? We have different gifts according to the grace that is given to us. If a man's gift is prophesying, let him use it to the portions of his faith. So, pabayaan mo kung ano yung gift na binigay sa kanya, pabayaan mo. Hayaan mo na si Lord yung gumamit ng kanyang regalo. And once na ginagamit natin, doon po siya lalago, doon siya gaganda. Now, here comes a problem pagdating po sa pagbigay ng regalo ng Panginoon. Kasi meron pong mga tao na pag binigyan ng regalo ng Panginoon, talagang lumalago. And once na paglago, nagkakaroon na isang problem, pride. And do you know bakit po nagkakaroon ng pride? Sabi po dito sa 1 Corinthians 4:7, for who make you different from anyone else? What do you have that
silpan, and when nangyari ang silpan, nagkakaroon ng pride. Kasi you are starting to compare yourself dun sa ibang mga kapatiran. Tulad po nung laro natin kanina, yung mga actors, iba-iba pong scenery yung pinapagawa. Sabi ko, meron nung nagchismisan na hindi naniwala, meron na-shock na gumaling, tapos merong 4 na magkaibigan na dinalaat, gumaling yung kanilang kaibigan. But all of those 4 things, they paint a big picture. Katulad po nung nanalo sa atin kanina, yung group 5, nakita ka agad na si Jesus may pinagaling kasi nakita niya may gumaling, may tumayo, may nanginginig na tumayo. Di ba? So, doon po natin nakikita. Sa loob po ng church, sa loob po ng simbahan, mahirap, sorry po, sa group 5 po pala yung mabilis na nakahula ng tama, sila po yung manalo. Pero yung group 4, ano sinabi nila? May nagkaroon na, may naging adik sa adik. May nagkasobrahan po ng alak at drugs. Sobrahan. Adik na po talaga yun. May nagchismisan mga marites. Tapos ano yung nandun sa dulo? Napagalitan ng misis. Nautusan. Hindi pa sa dulo. Hindi naman po Christian yun. Pero, di ba? Pero di ba po, pag hindi natin isi-see yung isang big picture na, ay, eto pala yung gusto ng Panginoon. Kaya ako binigyan ng talent sa ganito to build His kingdom, to build His church. Iba-iba po yung makikita natin. But once we see, makita natin yung isang malaking picture ng Panginoon, we could combine all of the talents that He has given to us. Kahit iba-iba po yan, tandaan po natin, we are the different parts of the body. Pero sinong head? Si Christ yung ulo. Siya, yung pa rin yung ulo, tayo lang po yung mga kamay, paa, at iba't iba pong parte ng kanyang gawain. Kaya huwag po tayong magtalo-talo, huwag po tayong magtinginan kung saan-saan. Let's not be prideful. But let us use the talents and the gifts that God has given to us para po ma-form and ma-bond yung kaharian po ng ating mga Panginoon. So, ayun lang po para po sa ating Sunday School po. Meron pa po tayong 9 minutes to share. Kung sino po yung gusto po mag-share. Matunig yan. Papalas ka rin kayo, papalas kayo. Yung critics. Yung critics. May critics. Sige, care to elaborate your care to elaborate Elaborate yun sa inyo. Yung answer. your answer. Tapos sabi ko kasi yun nga, bulong-bulong niya mga marites. Ang pinakamasaya yung sa dulo, yung pangatlo. Nasobra ng utos ng music siya. Para makakalilig dito yung mga sasawa namin eh. Pero explain mo lang sa Hindi, yun ang pananaw ng mundo. No? Pagka hindi tayo spiritual, yun ang makikita ng hindi nila maintindihan. Kaya yun ang pang-spiritual sa kanila. Yun ang perspective ng mundo. Pero pag sa Panginoon, meron pa tayong Holy Spirit, iba na yung pananaw natin. Meron na tayong discernment, nakikita na natin. Meron pa po mag-share?
mga Pharisee na hindi naniniwala or may namangha. Yung dito sa likod naman, namangha sila kasi nakakalakad na yung nakakalakad na yung halatang pinagaling na. Halatang pinagaling na. Tapos halata na may mga hindi naniniwala. So, yun yung naisip namin, Jesus healing the sick. Hindi lang namin alam yung specific na kwento, pero yung alam namin, pinagaling ni Lord yung may sakit. Kami may Holy Spirit. Meron ba pong mag-share po? Kasi, yun talaga yung laging inutusan ng misis, kaya lumalabas na. Hindi na spiritual view yun. Ayun, natin doon. Binabago ng Panginoon ang ating pananaw. Pag na tayo nasa Panginoon na. Kaya huwag nating gayahin yun. Example lang yun na nakikita natin ang kapwa natin. Kailangan i-focus natin yung ating paningin sa Panginoon. Hindi sa Sige po, Tito, dahil kayo po ang nakarami, Tito Lambert. Tayo na po ang mag-pray para po sa ating Lord. Sige po, tayo po manalangin, dakilang Diyos, na aming Ama, salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Salamat po na kami po ay yung minahal, Panginoon. Kami po ay yung pinagaling sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa magitan ng aming Panginoon Kristo, na binigay mo sa amin, Panginoon, na ngayon po, Panginoon, di lang po sa araw ng Pasko namin naalala at pinapasalamat, kundi sa bawat sandali ng aming buhay, O Diyos, na kami po ay dapat magpasalamat, magpuri sa iyo dahil sa dakilang pag-ibig mo po sa amin. Na hindi mo kami hinayang mapahamak, hindi mo karoon kami ng buhay na kasiyasiya, buhay na walang hanggan, Panginoon, kaligtasan. Salamat po, Diyos, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na tunay na ibinibigay ang kanilang panahon at buhay upang kayo po ay paglingkuran at mahalin, Panginoon. Salamat po sa umaga na ito. Ingatan mo po ang bawat isa sa pangalan po ng